Sa unang pagharap niya sa media, ilang alegasyon laban kay dating Congressman Zaldico ang pinabulaanan ng kanyang abogado na si Attorney Rui Rondain. Kabilang dyan ang paghingi umano ng kickback sa mga proyekto at pagmamay-aring air asset. Balita hatid ni Joseph Moro. Malabo raw umuwi sa bansa sa ngayon na nagbitiw na kongresistang si Zaldico. Ayon yan sa abogado niyang si Attorney Rui Rondain. Nakausap niyang kliyente pero hindi raw alam ni Rondain kung nasaan ang dating kongresista. He has a general fear of being shot, whether by a vigilante or by a political enemy. We'll see him as soon as the fear of violence against him abates. So I don't know. Sinagot ng abogado ni Ko ang ilang aligasyong ipinupukol sa dating kongresista kaugnay sa anomalya sa mga flood control project. Hindi raw totoong humingi si Ko ng 25% kickback sa mga proyekto. Ang mga helicopter na ikinukonekta naman kay Ko ay pag-aari umano ng Mississippi Aviation. Si Representative Ko wala siyang may-ari na any aircraft. Itinanggi rin ni Rondain na may delivery ng pera kay Ko na tinanggap ng mga executive assistant nito. They were no longer connected with him at the relevant time. Now, if you're asking me whether or not there were deliveries to Representative Ko at any time, no. Categorical. Question din ng abogado ni Ko ang balak na pag-forfeit o pagbawi ng pamahalaan sa mga ari-arian ni Ko. A civil forfeiture will require proof and a final decision that the forfeited property was illegally acquired. How can something that was acquired by a company 17 years before he became a congressman be illegally acquired? Ayon kay Rondain, 4.1 billion pesos na ang net worth ni Ko nang maging kongresista noong 2019 at posible na sa 5 billion pesos na ito ngayon 2025. Pero hindi aniya ito indikasyon na may ginawang krimen si Ko. Wala rin daw balak si Ko na maghain ng counter affidavit sa ombudsman. Let me be clear, I have not seen any complaint. I don't know what he's supposed to answer. But that said, ang observation ko is that the Ombudsman Boying Remulla has already said that he intends to file these cases by November 25. Now, assuming Mr. Ko is served today, that doesn't give them a lot of time for him to answer. The Ombudsman has already prejudged this case. Sinisikap namin makuha ang panig ng Ombudsman ukol dito. 100 araw mula na magbabala si Pangulong Bongbong Marcos sa mga sangkot sa katiwalian sa flood control. Mahiya naman kayo! Inilunsad ang National Month of Action Against Corruption ng grupong siklab o simbahan at komunidad laban sa katiwalian. May White Friday protest ang grupo sa EDSA Shrine sa November 7, White Ribbon Walk sa Makati sa November 14 at sasali sa Trillion Peso protest sa November 30. Ang Iglesia ni Cristo magsasagawa ng religious rally sa Rizal Park sa Maynila mula November 16 hanggang November 18. Ayon sa Anti-Money Laundering Council, aabot na sa 6.3 billion pesos ang na-freeze na assets kaugnay sa investigasyon sa flood control projects. Bumuo ng Independent Commission for Infrastructure and Technical Working Group para sa assets recovery, kabilang dito ang DPWH, AMLC, Bureau of Customs at iba pa. September 11 nang buuin ni Pangulong Bongbong Marcos ang Independent Commission for Infrastructure o ICI para mag-imbestiga at magrekomenda ng mga kaso. Ang tanong ng marami, may makukulong na ba? Sa aming eksklusibong panayam kay ICI Chairman Justice Andres Reyes Jr., sinagot niya ang mga panawagang ito. Wala sa akin yung pagkulong. That depends on the court. Sandigan Bayan. Kami, we just refer and we try to build up a case na medyo bulletproof para naman we can stand in court. We can submit something to the Ombudsman na they can also develop. September 19 na magsimulang gumulong ang investigasyon ng ICI na ipatawag na ang nasa 20 personalidad. Mula sa kanilang investigasyon, 3 referral o rekomendasyon ang naihain na sa Ombudsman para magsampa ng kasong kriminal at administratibo. Laban yan sa 2 senador, 2 dating kongresista, 1 dating sekretary ng DPWH, kanyang mga dating opisyal at iba pang mga opisyal at personalidad. Kabilang sa mga inirekomenda, plunder, graft at iba pang kaso. Ayon kay Justice Reyes, kita na nila kung paano ginagawa ang anomalya sa flood control projects na nagsisimula sa mga proponent o mambabatas. Ang laki nang nawalang pera eh. Parang yung project naging parang negotiable instrument, parang cheque na pinapasa-pasa. I don't see how people can make money like that eh. Sobrang naman yun, di ba? Ang ibig po bang sabihin,
those who are part of that structure, kakasuhan niyo? I-recommend na makasuhan? We base our findings on evidence. Okay. Hindi pwede yung speculation or chismis. Well, we already have filed cases against Saldico. Our first case was against SunWest. That solves the problem. As to the other persons, as I said earlier, we will get to there. We will resolve the problem. Kung may nababagalan man daw sa trabaho ng ICI, ito ay dahil kulang pa sila ng mga abogado sa ngayon. Naaprubahan ng Office of the President ang 41 million pesos na budget para sa 2025 at bago daw ito ay walang sweldo ang mga taga-ICI. We will do our best na yung mga maling tao, yung mga may sala ay dapat madala sa hustisya. At sana yung kanilang ninako na pera pwede pa mahabol. We are also victims like you. Joseph Morong nagbabalita para sa GMA Integrated News.